Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,733-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gusto kong malaman ang higit pa ng detalyado. Isang kakaibang ekspresyon ang makikita sa mukha ni Alvin matapos niyang marinig ang mga salita ni Farley. Mukhang interesado ka sa pamamaraan ng paglilinang na may ranggong lupa na mayroon ako. Gumawa tayo ng kasunduan, prangkang sabi ni Farley. Kasunduan. Tumaas ang kilay ni Alvin. Ipinaalala nito sa kanya ang kasunduang ginawa niya kay Peggy, ang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City, noong una siyang umakyat sa Spirit Overarching Heaven. Nang panahong iyon, nangako si Peggy na gagawin niya ang kanyang makakaya upang mabigyan si Alvin ng pinakamahusay na kapaligiran at mapagkukunan ng paglilinang. Bilang kapalit, kinailangan patayin ni Alvin si Blackwell Tong, ang unang iginagalang na elder ng Nine Spectres County. Ang kasunduan ay isang ganap na tagumpay. Oo, tumango si Farley at sinabi ng may dignidad, hanggat handa si Brother Darfield na mangako sa akin ng isang bagay, ang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa ay sa iyo na. Ano iyon? Tanong ni Alvin. Umaasa ako na. Si Brother Darfield ay lalahok sa kompetisyong pang-martial na inorganisa ng pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Gamit ang iyong lakas, tiyak na mananalo ka sa kompetisyon at mapipiling kumatawan sa kaharian sa martial competition ng Wasteland. Sandali na huminto si Farley bago nagtanong, Brother Darfield. Sa palagay ko ay narinig mo na ang tungkol sa martial competition ng Wasteland, tama ba? Oo, tumango si Alvin at nagpatuloy sa pagsasabing, ang martial competition ng kaparangan ay inorganisa ng 3 pangunahing sekta ng kaparangan. Ang pinakamahuhusay na powerhouse na wala pang 100 taong gulang mula sa lahat ng Celestial Kingdom sa kaparangan ay maglalaban-laban. Ang pinakanatatanging kalahok ay bibigyan ng pagkakataong sumali sa isa sa 3 pangunahing Celestial Sect sa kaparangan. Nalaman niya ang tungkol sa martial competition ng kaparangan noong unang araw pa lang niya dumating sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Interesado siya sa martial competition. Tutal, ang pagsali sa 3 pangunahing celestial sects ng kaparangan ay magbibigay sa kanya ng plataporma upang higit pang mapabuti ang kanyang lakas. Tama ka, sabi ni Farley sabay tango. Dahil alam na ito ni Alvin, hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Ika-13 prinsipe, ang iyong kahilingan ay hindi maaaring kasing simple ng paggusto lamang na sumali ako sa kompetisyon ng pakikipaglaban, hindi ba? Sigurado akong may higit pa riyan, sabi ni Alvin habang matamang nakatitig kay Farley. Tumango si Farley bilang tugon sa tanong ni Alvin. Dahil sa iyong mga kakayahan, walang duda na mapipili ka upang kumatawan sa Soaring Dragon Celestial Kingdom sa martial competition ng Wasteland. Sigurado akong magiging kahanga-hanga ang iyong pagganap. Sa oras na iyon, tiyak na gugustuhin ng lahat ng 3 pangunahing celestial sect na sumali ka sa kanila. Kapag dumating ang oras na iyon, umaasa akong pipiliin mong sumali sa Martial Dragon Celestial Sect. Tila bumilis ang kanyang paghinga habang nagsasalita siya. Ang Martial Dragon Celestial Sect. Tumaas ang kilay ni Alvin. Siguro may dahilan kung bakit mo ako gustong sumali sa Martial Dragon Celestial Sect, tama ba? Oo. Tumango si Farley. Gusto kong sumali ka sa Martial Dragon Celestial Sect dahil namumuno ito sa 13 matataas na ranggong Celestial Kingdoms. Kabilang dito ang Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ano? Bulalas ni Alvin, ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ay nasa ilalim ng pamamahala ng Martial Dragon Celestial Sect. Bukod dito, sila ang namamahala sa isa pang 12 matataas na ranggong Celestial Kingdoms. Bahagyang nagulat siya nang malaman na ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ay isang basalyong estado ng Martial Dragon Celestial Sect. Kapatid na Darfield, natural lang na hindi mo alam ito. Tanging ang mga direktang inapo ng mga pamilyang imperial ang nakakaalam nito. Tutal, nakakahiya naman sa lahat ng pamilyang imperial ng mga kaharian ng mga Celestial kung malalaman ito ng mga tao. Kaya naman, inilihim ito ng mga pamilyang imperial, paliwanag ni Farley, hindi lang ang mga mataas ang ranggong kaharian ng mga Celestial, maging ang mga nasa gitnang ranggo at mababang ranggong kaharian ng mga Celestial ay pawang mga basalyong estado ng 3 pangunahing sekta ng mga Celestial ng kaparangan.
Katulad ng sekta ng mga Celestial ng mga Martial Dragon, ang sekta ng mga Celestial ng Taiyi at ang sekta ng mga Thousand Spider ay namamahala sa 13 mataas ang ranggong kaharian ng mga Celestial ayon sa pagkakabanggit. Bukod dito sa mga nasa gitnang ranggo at mababang ranggong kaharian ng mga Celestial. Kung hindi, bakit sa palagay mo ay hindi sinasalakay at sinasakop ng mga mataas ang ranggong kaharian ng mga Celestial ang mga nasa gitnang ranggo at mababang ranggong kaharian ng mga Celestial? Ito ay dahil lahat sila ay mga nasasakupan ng 3 pangunahing Celestial. Mga sekta. Ang mga magpapasimula ng digmaang sibil ay parurusahan ng mabigat ng naghaharing sekta ng mga Celestial. Nang marinig ang paliwanag ni Farley, mas lalong nalaman ni Alvin ang tungkol sa espiritong namamahala sa langit. Nasagot din nito ang marami sa mga tanong niya. Dati, kakaiba para sa kanya kung paanong ang lahat ng kahariang Celestial ay nagagawang mapayapang magsama-sama. Natural lamang sa malalakas na talunin ang mahihina. Ngayon, alam na niya kung bakit tila walang alitan sa pagitan ng mga kahariang Celestial. Patuloy na sinabi ni Farley, isa iyan sa mga dahilan kung bakit gusto kong sumali ka sa Martial Dragon Celestial Sect. Pagkatapos mong umangat sa ranggo sa Martial Dragon Celestial Sect, umaasa akong matutulungan mo akong maging emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang mga mata ay kumislap ng may determinasyon. Nagtanong si Alvin, sa tingin mo ba talaga ay matutulungan kitang maging emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom pagkatapos kong sumali sa Martial Dragon Celestial Sect? Mas mabuti na yan kaysa wala, di ba? Kahit papaano, mayroon akong kaunting pag-asa. Ngumiti si Farley nang may pagkukulang. Alam niyang wala siyang tsansa laban sa kanyang mga kapatid, ang pang-4 at pang-7 prinsipe. Imposibleng maging emperador siya ng Soaring Dragon Celestial Kingdom dahil hindi siya papayagang umakyat sa trono ng kanyang ama maliban kung wala ang kanyang ama. Gayunpaman, ang kanyang ama ay palaging binabantayan ng malalakas na makapangyarihang tao. Hindi lang iyon, ang kanyang ama ay isang makapangyarihang overarching heavenly supreme celestial na may ranggong langit. Ipagpapalit mo ba ang isang paraan ng paglilinang na may ranggong lupa para lamang sa isang kislap ng pag-asa? Sulit ba ito? Tanong ni Alvin. Sulit na sulit ito. Sa tingin ko ay hindi isang kawalan ang may bahagi sa iyo ang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa. Kapalit ng kaunting pag-asa na maging susunod na emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, sa tingin ko ay isang magandang kasunduan ito para sa akin. Bagamat walang tiyak, ang hinihiling ko lang sa iyo ay tulungan mo akong umakyat sa trono kapag mayroon ka ng sapat na impluwensya sa Martial Dragon Celestial Sect upang makialam sa usapin ng mana ng trono sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Malinaw na ipinahayag ni Farley na determinado siyang gawin ang kasunduang ito kahit na hindi 100% sigurado na matutulungan siya ni Alvin na umakyat sa trono. Ang hinihiling lang niya ay tulungan siya ni Alvin kung magagawa ito ni Alvin. Kung hindi ako nagkakamali. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at sinabi ng may kahulugan kasabay ng isang bahagyang ngiti, kapag sumali ako sa Martial Dragon Celestial Sect, batay sa aking likas na talento, hindi na magiging mahirap para sa akin na makakuha ng isang paraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa, tama ba? Oo. Tumanggaw si Farley. Biglang naglaho ang kalmadong ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran ni Farley. Nagdilim ang ekspresyon niya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Kasing talas ng kutsilyo ang kanyang mga titig nang tumingin siya kay Alvin. Para bang binabalaan niya si Alvin na papatayin niya si Alvin kung tatanggihan ni Alvin ang kahilingan ni Farley. Hindi pinansin ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sabing, kung ganoon nga, bakit ako papayag sa kahilingan mo? Bukod sa paraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa, bibigyan din kita ng formula ng Celestial Peel. Matyaga na sagot ni Farley sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ni Alvin. Anong formula ng tableta? Tumaas ang kilay ni Alvin. Hindi siya interesado sa mga ordinaryong formula ng tableta. Ang formula ng overarching heaven peel. Mahinahong sabi ni Farley. Parang kidlat na tumama kay Alvin ang mga salita ni Farley. Natigilan siya. Ang formula ng overarching heaven peel. Bihira ang overarching heaven peel hindi lamang sa mga matataas na ranggong celestial kingdoms, kundi maging sa 3 pangunahing celestial sects ng wasteland. Sa pagkakaalam niya, ang formula ng overarching heaven peel ay halos hindi alam.
Kaya naman wala sa mga celestial alchemist sa wasteland ang makakapino sa mga ito. Ang mga tabletang taglay ng tatlong pangunahing celestial sects ay nakuha mula sa labas ng wasteland. Mayroon ka bang formula ng overarching heaven pills? Tumingin si Alvin kay Farley habang bumibilis ang paghinga nito. Kung ang isang peak great overarching golden celestial ay uminom ng overarching heaven pill, halos siguradong magtatagumpay siya sa pagiging isang overarching heavenly supreme celestial. Kung ito ay inumin ng isang overarching heavenly supreme celestial, lubos nitong mapapabuti ang kanyang cultivation. Ang overarching heaven pill ay makakatulong sa isang great overarching golden celestial na maabot ang pinakamataas na antas, katulad ng kung paano makikinabang ang isang violet sun golden celestial mula sa great overarching pill. Gayun din, makakatulong ito sa isang overarching heavenly supreme celestial tulad ng kung paano makakatulong ang isang great overarching pill sa isang great overarching golden celestial. Natural lang, ang overarching heaven pill ay mas mahusay kaysa sa great overarching pill kahit na magkapareho ang kanilang mga epekto. Ang great overarching pill ay isang pangkaraniwang celestial pill, isang napakahusay na pangkaraniwang celestial pill na iilang katamtamang celestial alchemists lamang na may tamang celestial fire ang kayang pinuhin. Gayun din, ang overarching heaven pill ay isa ring napakahusay na kilalang celestial pill na iilang kilalang celestial alchemists lamang ang kayang pinuhin. 2,734. Magkatulad ang kahirapan ng pagpino ng great overarching pill at ng overarching heaven pill. Gayunpaman, ang overarching heaven pill ay mas mahalaga kaysa sa great overarching heaven pill dahil sa ilang kadahilanan. Tanging isang kilalang celestial alchemist lamang ang nakapagpino ng overarching heaven pill, isang kilalang celestial pill. Mas kaunti ang kilalang celestial alchemists kumpara sa mga katamtamang celestial alchemists. Bukod doon, ang formula para sa overarching heaven pill ay hindi gaanong kilala kumpara sa formula para sa great overarching pill. Ang great overarching pills ay hindi gaanong bihira, kahit ang mga puwersa mula sa isang intermediate rank na celestial kingdom ay mayroon nito. Dati, noong si Alvin ay nasa Cloudy Rock Celestial Kingdom pa, ang mansyon ni Haring Chin ay madaling makapagbibigay ng 6 na great overarching pills bilang gantimpala para sa nangungunang 3 county na kalahok sa Marshall Competition ng 16 na counties. Gayunpaman, kahit ang pamilyang imperial ng isang mataas na ranggong celestial kingdom ay mahihirapan sa pagkuha ng overarching heaven pills. Kahit ang 3 pangunahing celestial sects ng wasteland na napakalakas at namumuno sa mataas na ranggong celestial kingdoms ay nagtataglay lamang ng limitadong bilang ng overarching heaven pills. Ang mga overarching heaven pills ay bihira at lubhang mahalaga hindi lamang dahil sa mahigpit na mga kinakailangan na kailangang matugunan ng mga kilalang celestial alchemist, kundi dahil din sa iilang kilalang celestial alchemist lamang ang nagtataglay ng formula para sa tableta. Natural lamang, karamihan sa mga kilalang celestial alchemist na ito ay iingatan ang formula na parang isang sikreto. Paano hindi magugulat si Alvin na handang ibigay sa kanya ni Farley ang formula ng tableta? Napakahalaga nito kung tutuusin. Kahit ang 3 pangunahing sekta ng kaparangan ay gugustuhing makuha ang formula ng overarching heaven pill. Mayroon ka bang formula ng overarching heaven pill? Tanong ni Alvin. Tumango si Farley at sinabing, oo. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at marahang nagtanong, dahil nasa iyo ang formula ng overarching heaven pill, bakit kailangan mo pang makipagkasundo sa akin? Maaari mong direktang lapitan ang Marshall Dragon Celestial Sect, dala ang formula at hilingin sa kanila na tulungan kang umakyat sa trono. Naisip ko na yan, bumantong hininga si Farley bago niya sinabi, gayunpaman, sa tingin mo ba ay buhay pa ako kung alam ng Marshall Dragon Celestial Sect na mayroon akong formula ng overarching heaven pill? Para sa kanila, mas madali akong patayin kaysa tulungan akong umakyat sa trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Alam na alam niya ito, kaya naman, maaari lamang niyang baliwalain ang ideya ng paggamit ng formula kapalit ng tulong mula sa Marshall Dragon Celestial Sect para umakyat sa trono. Natural lamang, tanging ang mga may matataas na ranggo sa Marshall Dragon Celestial Sect ang makakatulong sa kanya na umakyat sa trono. Gayunpaman, silang lahat ay napakalakas. Para siyang langgam sa harap ng mga taong ito. Paano niya nagawang makipagkasundo sa mga taong ito? 13 prinsipe, sigurado ka bang may tiwala ka sa akin?
Hindi ka ba natatakot na tumakas ako matapos kong makuha ang paraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa at ang formula ng overarching heaven peel? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Farley. Hindi kumikibo si Farley at sinalubong ang tingin ni Alvin habang umiiling. Hindi mo magagawa iyon. Bagamat ito ang unang beses na nagkita tayo, masasabi kong hindi ikaw ang tipo ng taong tatalikuran ng isang kasunduan. Ako, si Farley, ay nabuhay ng ilang daang taon, ang aking paghatol ay lubos na tumpak. Kahit na mali ang aking paghatol sa iyo, tatanggapin ko ito. Isang panganib ang kailangan kong harapin. Kung ikukumpara sa paglapit sa Martial Dragon Celestial Sect gamit ang formula ng overarching heaven peel, mas matalino para sa kanya na makipagkasundo kay Alvin kahit na may maliit na posibilidad na maaaring tumalikuran ni Alvin ang kasunduan. Bukod dito, kahit nakakakilala pa lang niya kay Alvin, sinabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na hindi si Alvin ang tipo ng taong babawi sa kanyang mga salita. Malinaw ang mga mata ni Alvin, at mayroon siyang matuwid at pambihirang anyo. Napakadeterminado at napakamatapang. Hindi mapigil ang purihin ni Alvin. Bahagyang paghanga ang makikita sa mga mata nito nang tumingin siya kay Farley. Tutal, hindi maraming tao ang magkakaroon ng ganitong katapangan. Naunawaan na niya ngayon kung paano nakarating si Farley sa ganito kalayo kahit na hindi siya pinapaboren at walang suporta. Hindi ako matapang, sumusugal lang ako. Bukod pa rito, hindi ko ni Luisito kayang gamitin o kabisaduhin ang formula ng overarching heaven peel formula na nakatala sa Memory Celestial Talisman na ito. Habang nagsasalita si Farley, biglang lumitaw ang isang Memory Celestial Talisman sa kanyang kamay. Agad na naakit ang mga mata ni Alvin sa Memory Celestial Talisman na nasa kamay ni Farley. Bumilis ang kanyang paghinga. Ang formula ng overarching heaven peel ay nasa anting-anting na ito. Bagamat isa na lamang si Alvin sa mga sinaunang Celestial Alchemist ngayon, hindi nito nabawasan ang kanyang pagnanais na makuha ang formula ng overarching heaven peel na taglay ni Farley. Karamihan sa mga kilalang Celestial Alchemist ay pangarap lamang makuha ang formula. Natural lamang na sina Farley at ang heaven rank na overarching heavenly supreme celestial ay walang gamit sa formula at hindi nila ito kabisaduhin, hindi naman sila Celestial Alchemist. Oo. Tumanggaw si Farley. Kasabay nito, isa pang Memory Celestial Talisman ang lumitaw sa tabi ng Memory Celestial Talisman na naglalaman ng formula ng overarching heaven peel. Ang Memory Celestial Talisman na ito ay naglalaman ng paraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa, ang Heavenly Firmament Technique. Pagkatapos, nagtanong siya, kaya, Brother Darfield, handa ka bang makipagkasundo sa akin? Ngumiti si Alvin ng may pag-aalinlangan. Dahil ang ika-13 prinsipe ay tapat at naniniwala sa akin, paano ako tatanggi? Bagamat madaling makakuha si Alvin ng paraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa matapos sumali sa Martial Dragon Celestial Sect, malayo pa rin ang mangyayari sa hinaharap. Kahit papaano, kailangan niyang maghintay ng 1 taon para lumahok sa Martial Competition of the Wasteland bago siya makasali sa Martial Dragon Celestial Sect. Kung ang kasunduang iminungkahi ni Farley ay isa lamang sa mga paraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa, maaaring mag-isip-isip siya. Gayunpaman, dahil may kasamang formula ang overarching heaven peel, hindi na siya nag-isip-isip pa para sumang-ayon sa kasunduan. Tumawa si Farley bago sinabing, napakaprangka mo talaga, Brother Darfield. Noong una, hindi siya sigurado kung tatanggapin ni Alvin ang kasunduan. Ngayong pumayag na si Alvin, ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha ay natunaw at napalitan ng masayang ekspresyon. Iniabot niya ang 2 Memory Celestial Talisman kay Alvin. Sa sandaling matanggap ni Alvin ang 2 Memory Celestial Talisman na naglalaman ng formula ng overarching heaven peel at ang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa, ang Heavenly Firmament Technique, agad niya itong inayos at itinago ang impormasyon sa kanyang memorya. Sa paglipas ng panahon, matututo rin siya sa mga ito. Kapatid na Darfield. G, ginamit mo ba ang Memory Celestial Talisman gamit ang formula ng overarching heaven peel? S, isa ka bang kilalang Celestial Alchemist? Gulat na tanong ni Farley. Inakala niyang ililigtas ni Alvin ang Memory Celestial Talisman gamit ang formula ng overarching heaven peel para magamit sa ibang pagkakataon. Tutal, kapag nagamit na ito ni Alvin, kung hindi maaalala ang lahat ng salita, hindi na niya mapipino ang overarching heaven peel sa hinaharap.
Isa lamang akong pangkaraniwang celestial alchemist, hindi pa isang kilalang celestial alchemist, sagot ni Alvin habang umiiling. Mukhang tiwala ka na sa pagiging isang kilalang celestial alchemist sa hinaharap. Kung hindi, hindi mo sana gagamitin ang Memory Celestial Talisman na naglalaman ng formula ng overarching heaven pill ng ganito kabilis, sabi ni Farley. Noong una, mas tumaas pa ang kanyang pag-asa nang maisip niyang si Alvin ay isang kilalang celestial alchemist. Kung tutuusin, kung si Alvin ay isang kilalang celestial alchemist, madali para kay Alvin na sumali sa Martial Dragon Celestial Sect. Hindi na kailangang lumahok pa ni Alvin sa martial competition ng Wasteland. Bukod dito, dahil sa katayuan bilang isang kilalang celestial alchemist, madaling maging isang revered elder ng Martial Dragon Celestial Sect si Alvin. Noong panahong iyon, madaling makakausap ni Alvin ang sect leader ng Martial Dragon Celestial Sect para tulungan siyang umakyat sa trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nakaramdam siya ng pananibik sa pag-iisip pa lamang ng ekspresyon sa lugar ng kanyang ama kung mapipilitin ang kanyang ama na umatras sa kanyang trono. Dahil dito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya nang matuklasan niyang si Alvin ay hindi isang kilalang celestial alchemist. Maya-maya, tila may naalala si Farley, at seryoso niyang sinabi, "Kapatid na Darfield, dapat ka nang umalis sa Fleeting Time Inn pagkatapos nito. Maaari kayong tumuloy ng iyong kasama sa aking tirahan sa palasyo ng imperyo." Nagduda si Alvin sa biglaang pag-imbita ni Farley na manatili sa kanyang tirahan. Gayunpaman, hindi niya inakalang sasaktan siya ni Farley. Maaaring may maliit na posibilidad na saktan siya ni Farley bago ibigay ni Farley ang dalawang Memory Celestial Talisman. Gayunpaman, pagkatapos ibigay sa kanya ang Memory Celestial Talisman, bukod pa sa ginamit din niya ang dalawang Memory Celestial Talisman, sayang lang kung susubukan pa ni Farley na saktan siya. Nang makita ang nagdududang ekspresyon sa mukha ni Alvin, seryosong sinabi ni Farley, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pang-apat na pagkukulang ng angkan ng Blackwell. Tutal, kahit ang pang-apat kong kapatid ay hindi nang ahas na maghanap ng gulo sa iyo ngayon. Gayunpaman, may isang tao na maaaring maging banta sa iyo. Ang taong ito ay si Blackwell Shukio, ang huling disipulo ng dating pinuno ng sekta ng Thousand Spider Sect at ang nakababatang kapatid na babae ng kasalukuyang pinuno ng sekta. 2735. Nabalitaan ko na siya, sabi ni Alvin, siya ang ikatlong binibini ng Blackwell clan, ang nakatatandang kapatid na babae ni Adele. Gayunpaman, nabalitaan kong umalis siya ilang taon na ang nakalilipas upang maglakbay kasama ang kanyang Panginoon, tama ba? Ilang araw na ang nakalilipas, nabalitaan ni Alvin ang tungkol kay Blackwell Shuching, ang ikatlong binibini ng Blackwell clan, habang kumakain ito sa isa sa mga sikat na restaurant sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Siya ang pinakatalentadong henyo na nakita ng Soaring Dragon Celestial Kingdom sa loob ng 1,000 taon at tinanggap bilang isang disipulo ng dating sect leader ng Thousand Spider Celestial Sect. Siya ay naging isang great overarching golden celestial noong siya ay humigit kumulang 100 taong gulang. Sa kasalukuyan, siya ay isang makapangyarihang overarching heavenly supreme celestial. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ang pumalit sa posisyon ng sect leader ng Thousand Spider Sect matapos magretiro ang kanilang Panginoon, ang dating pinuno ng sect. Nag-alala siya noong una niyang nalaman ang tungkol sa pag-iral nito, kaya naman, nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang umalis ito upang maglakbay kasama ang kanyang Panginoon ilang taon na ang nakalilipas. Akala niya ay aalis na siya sa Soaring Dragon Celestial Kingdom o sa Wasteland pagbalik nito. Tunay nga, wala siya dati. Gayunpaman, bumalik siya isang buwan na ang nakalipas. Base sa pagkakaalam ko, bumalik siya dahil sa martial competition ng Wasteland na gaganapin sa loob ng 1 taon. Ang tatlong pangunahing celestial sects ng Wasteland ay tiyak na nagtatago ng isang lihim tungkol sa martial competition. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nagdaos ang tatlong pangunahing celestial sects ng Wasteland ng isang martial competition, dati, hindi sila nagpataw ng isang paghihigpit sa edad at tinukoy na ang mga kalahok ay dapat na mas bata sa 100 taong gulang. Palagi kong nararamdaman na mayroong isang bagay na kakaiba sa martial competition na ito ng Wasteland, sabi ni Farley ng sabay-sabay. Walang limitasyon sa edad dati. Tumaas ang kilay ni Alvin. Tama. Umiling si Farley. Hindi mahalaga ang edad noon basta't ikaw ay may talento at sapat na lakas para lumahok sa kompetisyon ng pakikipaglaban.
Kadalasan, basta't mahusay ang iyong pagganap sa kompetisyon, makakasali ka sa isa sa 3 sektang celestial. Normal lang na makakita ng mga outer disciple ng 3 pangunahing sektang celestial na libu-libo o 10,000 taong gulang. Natural lang, ang mga disciple na ito ay mapapatalsik pagkatapos ng edad na 10,000 kung hindi sila makapasa sa pagtatasa para maging formal na disciple ng mga sektang iyon. Tumango si Alvin bago bumalik sa pinag-uusapan. Dahil bumalik na si Blackwell Shokio, susunod kami ng aking kasama pabalik sa iyong tahanan, ika-13 prinsipe. Pasensya na sa abala. Si Blackwell Shokio, ang huling disipulo ng dating pinuno ng sekta ng Thousand Spiders Celestial Sect at ang nakababatang kapatid na babae ng kasalukuyang pinuno ng sekta, ay may mas mataas na posisyon kumpara sa ika-4 na prinsipe, si Charlie. Madali para sa kanya na suriin ang background ni Alvin sa malawak na network ng impormasyon ng Thousand Spiders Celestial Sect. Sa oras na iyon, siya at si Tanya ay nasa panganib. Bagamat may mga panganib din ang pagpasok sa palasyo ng imperyo upang manatili kasama si Farley, alam ni Alvin na maaasahan niya si Farley upang protektahan siya. Tutal, maaaring nasaktan niya si Adele, ang ika-4 na binibini ng angkan ng Blackwell, ngunit walang nangyaring masama sa kanya. Dahil dito, mapoprotektahan pa rin siya ni Farley. Sinabi niya kay Farley na si Tanya ay isang kaibigan lamang. Hindi na niya kailangang magpanggap sa harap ni Farley at sabihing siya ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil alam na ni Farley na hindi siya nagmula sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng kaparangan. Walang problema. Maaari kayong dalawa na manatili sa akin, natutuwang sabi ni Farley, walang saysay ang pag-aaksaya ng oras dito. Brother Darfield, Terren at kunin na natin ang kaibigan mo. Tumayo siya pagkatapos niyang magsalita. Sige. Tumango si Alvin at tumayo rin. Umalis ang 2 lalaki sa First Heaven Room sa auction house ng Campbell clan kasama si Luisito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagkalabas nila, isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ika-13 kapatid, hindi pa tapos ang subasta, bakit ka nagmamadaling umalis? Isang mayabang na binata na nakasuot ng berdeng roba na may gintong palamuti ang lumitaw kasama ang taong namamahala sa subasta ng angkan ng Campbell at isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na roba. Malawak ang ngiti ng binata habang binabati si Farley. Batay sa paraan ng pakikipag-usap ng binata na nakasuot ng berdeng roba kay Farley, hindi mahirap para kay Alvin na hulaan na ang binata ay si Adrian, ang ika-7 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Pampitong kapatid. Bati ni Farley sa binata na nakaberde bilang tugon. Pagkatapos, pinadalhan niya si Alvin ng voice transmission. Kapatid na Darfield, kung hindi ako nagkakamali, ang ika-7 kong kapatid ay dumating dahil sa akin. Para maging mas tumpak, pumunta siya dahil kay Luisito. Malamang napansin ng taong namamahala sa auction house ng angkan ng Campbell na si Luisito ay isang heaven rank overarching heavenly supreme celestial at ipinaalam ito sa aking ika-7 kapatid. Tutal, hindi naman para sa aking ika-7 kapatid kung mayroong isang heaven rank overarching heavenly supreme celestial sa aking tabi. May bahid ng pangungutya ang maririnig sa kanyang boses. Sa sandaling ito, si Adrian, ang ika-7 prinsipe, ay lumingon kay Alvin at masiglang binati si Alvin. Kapatid na Darfield, nabalitaan ko ang tungkol sa iyo mula sa aking pang-4 na kapatid. Bibisitahin kita sana sa Fleeting Time Inn. Talagang hindi ko inaasahan na makakasalubong kita rito. Katulad ni Charlie, ang pang-4 na prinsipe, inakala rin niya na si Alvin ay mula sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng kaparangan. Hindi dapat magalit ang ganoong tao. Natural, casual na usapan lamang ito tungkol sa pagnanais niyang bisitahin si Alvin sa Fleeting Time Inn. Kung totoo ito, matagal na sana niyang binisita si Alvin. Ayaw niyang maranasan ang malamig na pagtrato na natanggap ng kanyang pang-4 na kapatid mula kay Alvin. Ika-7 prinsipe. Walang pakialam na bati ni Alvin kay Adrian. Dahil sa kanyang kawalan ng pakialam, naisip ni Adrian na isa siyang arrogant na disipulo ng isang makapangyarihang sekta sa labas ng kaparangan. Pagkatapos, ibinalik ni Adrian ang kanyang atensyon kay Farley. Tumango siya, ika-13 kapatid, ang taong nasa likod mo. Ito ang unang beses na nakita ko siya.
Pagkatapos, lumingon siya kay Luisito bago niya sinabi ng may kahulugan sa tonong may pangungutya, sa palagay ko ay hindi ka binigyan ni Ama ng ranggong langit na overarching heaven supreme celestial, tama ba? Ang pang-apat at ikapitong prinsipe ay binigyan ng tig-isang ranggong langit na overarching heavenly supreme celestial upang bantayan sila. Bagamat ang pang-13 prinsipe ay hindi nakababa sa kanila, sa katunayan, maaaring nalampasan niya sila, ang kanyang pagtrato ay malinaw na mas mababa. Tulad ng iba pang mga prinsipeng hindi pinapaboren, binigyan lamang siya ng ranggong lupa na overarching heavenly supreme celestial bilang kanyang bantay. Sumagot si Farley, ang pangalan niya ay Luisito. Isa siyang makapangyarihang nilalang na nakilala ko sa labas. Pagkatapos magsalita ni Farley, nanlamig ang tingin ni Adrian nang sabihin niya ito sa tonong punon-puot, isa kang tagalabas na hindi mo alam ang pinagmulan. Ano ang motibo mo sa pananatili sa tabi ng aking ika-13 kapatid? Sa sandaling ito, ang matandang lalaking nakaitim na nakatayo sa likuran ni Adrian habang nakapikit ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ika-13 prinsipe, ang taong ito na may hindi kilalang pinagmulan ay maaaring magdulot ng banta sa iyo. Hindi mo siya maaaring hayaang manatili sa iyong tabi. Hayaan mong bawasan ko ang iyong pag-aalala sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Pagkasabi niya noon, kumilos siya ng kasing bilis ng kidlat patungo kay Luisito. Bago pa man makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, nakikipagpalitan na ng suntok ang matanda kay Luisito. Boom! Boom! Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Gayunpaman, tila parehong maalalahanin ang dalawang lalaki kaya't nagtayo sila ng isang magaan na kalasag na pumihil sa kanila mula sa kanilang paligid. Kasagsagan na ng labanan ng makabawi sina Alvin at ang iba pa sa kanilang katinoan. Masyadong mabilis ang kanilang mga galaw para makita ng mga mata. Ang tanging nakikita lang nila ay dalawang puwersang nagngangalit sa loob ng light shield. Pumutok. Pagkalipas ng 15 minuto, isang mahina ngunit malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nagsimulang lumitaw ang mga pinong linya sa magaan na panangga. Lumaki ang mga ito at tinakpan ang panangga na parang sapot ng gagamba. Kalaunan, nabasag ang magaan na panangga. Whoosh! Whoosh! Isang malakas na bagzo ng hangin ang umihip sa ere nang bumalik si Luisito sa tabi ni Farley. Bukod sa kanyang punit-punit na damit, tila hindi siya nasaktan. Swoosh! Kasabay nito, isang itim na figure ang nakitang lumilipad paatras bago ito bumagsak ng malakas sa lupa. Nang makatayo siya, nakita niyang nasa masamang kalagayan siya. Halatang napahiya rin siya sa kanyang pagkatalo nang bumalik siya sa tabi ni Adrian. Hindi maganda ang ekspresyon ni Adrian. Hindi niya inaasahan na ang nasa tabi ni Farley na may ranggong langit ay mas malakas kaysa sa itinalaga sa kanya ng kanyang ama. Nakangiting sabi ni Farley sa matandang nakaitim, Old Wo, 1 taon ko nang kasama si Luisito. Gamit ang lakas niya, kung balak niya akong patayin, nakagawa na sana siya ng aksyon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ko. Ngumisi lamang ang matandang nakaitim bilang ganti. Wala na siyang magagawa dahil natalo na siya. Bagamat hindi pinabura ng emperador ang ika-13 prinsipe, hindi ibig sabihin nito ay maaari na niyang hamanin ang kanyang awtoridad. Bukod dito, ang ika-13 prinsipe ngayon ay mayroon ng isang heaven rank overarching heavenly supreme celestial sa kanyang tabi na mas malakas pa kaysa sa kanya. 2,736. Kapatid na Darfield, Terena, nakangiting sabi ni Farley habang nakatingin kay Alvin. Tumango si Darfield at umalis sa subasta ng angka ng Campbell. Samantala, tiningnan ni Adrian ang namamahala sa auction house ng angka ng Campbell nang may madilim na ekspresyon at nagtanong, ano ba ang lahat ng ito? Anong nangyari? Bakit parang kinaibigan ng aking ika-13 kapatid ang binata na nakasuot ng lila? Hindi niya inaasahan na maiuugnay ng binata na nakasuot ng lila ang kanyang sarili sa mga miyembro ng pamilyang imperial tulad niya at ng kanyang ika-13 kapatid dahil ang binata na nakasuot ng lila ay may pambihirang pinagmulan. Gayunpaman, tila nagawa ng kanyang ika-13 kapatid na makipagkaibigan sa binata na nakasuot ng lila.
Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng krisis kahit na ang isang sekta sa labas ng kaparangan, teknikal na paraan, ay hindi makakapanghimasok sa mga bagay ng pagmamana ng trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom dahil sila ay pinamumunuan ng Martial Dragon Celestial Sect. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ang sekta na kinabibilangan ng binata na nakasuot ng lila ay mas malakas kaysa sa Martial Dragon Celestial Sect. Natatakot siya na ang binata na nakasuot ng lila ay may mataas na ranggo sa isang sekta na mas malakas kaysa sa Martial Dragon Celestial Kingdom. Kung ganoon nga, hindi magiging problema para sa sekta ng binata na nakasuot ng lila na pilitin ang Martial Dragon Celestial Sect na makialam sa pagmamana ng trono sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kamahalan, ako. Hindi ko rin alam ito. Seryosong sabi ng taong namamahala sa subasta ng angkan ng Campbell, gayunpaman, sa palagay ko ay dumalo ang ika-13 prinsipe sa subasta ngayon dahil sa binata na nakasuot ng lila. Ngumisi si Adrian bago malamig na sinabi, kailangan mo pa bang sabihin yan sa akin? Sinabi pa nga ng lalaking iyon kay 13th brother ang apelyido niya. Mukhang maayos naman ang pagsasama nila. Naisip niya, based sa pagkakaalam ko, tumanggi ang lalaki na ibunyag ang pangalan niya kay 4th brother dati. Siguro dapat ko nang kausapin si 4th brother tungkol dito. Samantala, sa wakas ay nakarating na sina Alvin at ang dalawa pang lalaki sa Fleeting Time Inn. Habang papalapit sila sa lobby ng Fleeting Time Inn, sinabi ni Farley, kapatid na Darfield, hihintayin ka namin ng kaibigan mo rito. Maingat siya at walang balak na sundan si Alvin pabalik sa silid dahil alam niyang babae ang kaibigan ni Alvin. Hindi angkop para sa kanya na bigla na lang sumulpot. Naging pabor din ito kay Alvin. Tutal, kung sasama si Farley sa kanya, tiyak na susunod si Luisito. Dahil si Luisito ay isang overarching heavenly supreme celestial na nasa ranggo ng langit, maaaring mapansin niya ang hindi pangkaraniwang daloy ng heaven and earth spirit energy sa silid ni Tanya dahil nagkukultibar ito. Isang divine crystal ang lilito lamang ng isang beses sa loob ng mahigit 1,000 taon sa Devata realms. Ayaw niyang may makaalam tungkol kay Tanya at sa divine crystal. Pagpasok pa lang ni Alvin sa looban, nagpadala siya ng isang voice transmission. Tanya. Mabilis na nagising si Tanya mula sa kanyang cultivation dahil wala siya sa closed-door cultivation. Matapos niyang itabi ang divine crystal at higupin ang tila likidong heaven and earth spirit energy sa silid, maingat na pumasok si Alvin sa silid. Kailangan niyang maging maingat pagdating sa divine crystal. Kapatid na Alvin, aalis na ba tayo? Nagpadala ba ang babaeng iyon ng mga tauhan para maghanap ng gulo sa atin? Tanong ni Tanya habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Kumaway sa hangin ang kanyang manipis na puting damit, bahagyang ipinapakita ang kanyang balingkinitan at kaaya-ayang pangangatawan. Kinailangan ni Alvin na huminga ng malalim upang pigilan ang nag-aalab na pagnanasang hindi sinasadyang nagising. Pagkatapos, umiling siya at sinabing, hindi, lilipat lang kami sa isang bagong lugar. Mas malaki at mas komportable ang bagong lugar. Mas interesante ba? Nasa sabik na tanong ni Tanya habang unti-unting nawawala ang lamig sa mga mata niya. Oo, mas interesante. Tumango si Alvin. Gayunpaman, bago tayo umalis, kailangan mong isuot ang iyong sombrero at belo. Sige, alam ko, sabi ni Tanya. Kahit nag-aalangan siya, masunurin pa rin siyang nakinig sa kanya. Bagamat nakatago ang magandang mukha ni Tanya, ang kanyang balingkinita na figure ay sapat na upang maging sanhi ng paggawa ng mga krimen sa mga kalalakihan. Natulala si Farley nang makita niya ang kaaya-ayang figure ni Tanya. Bilang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, marami na siyang nakitang magagandang babae sa buhay niya, ngunit walang makakapantay sa magandang figure ni Tanya. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at umiwas ng tingin. Bagamat walang sinabi si Alvin tungkol sa kanilang relasyon, alam niyang hindi simple ang relasyon ni Alvin at ng babae batay sa kanilang mga interaksyon. Sa makatuwid, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Bukod dito, alam niyang hindi mahina ang babae. Walang kahirap-hirap niyang napatay ang isang elder ng Blackwell clan na isang Earth-rank overarching Heavenly Supreme Celestial. Nagpadala siya ng voice transmission kay Luisito, na nag-udyok kay Luisito na imbestigahan si Tanya.
Luisito, dati sinabi ni Brother Darfield sa ika-4 na kapatid na ang babae ay wala pang 1 taong gulang. Bago pa matapos magsalita si Farley, isang pangungutya ang umalingaw-ngaw sa hangin. Galing ito kay Tanya. Kasabay nito, mga alon ng nagyayelong enerhiya ang dumaloy palabas sa kanya habang ito ay humahampas kay Luisito na nakatayo sa tabi ni Farley. Agad na ginamit ni Luisito ang kanyang Celestial Origin Energy upang paalang bisa ang atake nito. Kasabay nito, nagpadala siya ng isang voice transmission kay Farley. Natuklasan niya ang aking Divine Consciousness. Walang duda na wala pa siyang 100 taong gulang. Bukod dito, isa siyang profound rank na overarching Heaven Supreme Celestial kahit man lang. Kailangan niyang magtuon sa pagpapawalang bisa sa atake ni Tanya kahit na isa siyang heaven rank na overarching Heavenly Supreme Celestial dahil nagtamo siya ng mga pinsala mula sa kanyang labanan kanina sa nasasakupan ng ika-7 prinsipe. Ang labanan ay lubos na naubos ang kanyang lakas kaya't sa kasalukuyan ay hindi siya mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong earth rank na overarching Heavenly Supreme Celestial. Isang profound rank overarching Heavenly Supreme Celestial na wala pang 100 taong gulang. Labis na nagulat si Farley. Paano naging posible para sa isang taong tulad niya na makarating sa Soaring Dragon Celestial Kingdom? Lalo na ang isang profound rank overarching Heavenly Supreme Celestial, sa nakalipas na 10,000 taon sa Wasteland, kakaunti lamang ang mga profound rank Great Overarching Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang, at isang Earth rank Great Overarching Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang. Sa buong kasaysayan ng Wasteland, 2 Heaven rank Great Overarching Golden Celestial lamang na wala pang 100 taong gulang ang lumitaw. Tungkol naman sa mga peak Great Overarching Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang, hindi pa sila kailanman lumitaw sa Wasteland. Paano siya hindi mabibigla nang makilala ang isang profound rank overarching Heavenly Supreme Celestial na wala pang 100 taong gulang? Sa sandaling ito, nagtanong si Alvin, Tanya, anong problema? Kapatid na Alvin, bastos ang taong ito. Ginamit niya ang kanyang banal na kamalayan para imbestigahan ako, galit na sagot ni Tanya. Maasim ang kanyang ekspresyon nang magreklamo siya kay Alvin. Luisito. Nagbibiro ka ba? Gulat na gulat pa rin si Farley sa natuklasan ni Luisito na hindi niya alam ang pag-uusap ni na Alvin at Tanya at ang madilim na ekspresyon ni Alvin. Hindi. Pagkumpirma ni Luisito. Nanginig si Farley bago siya nakabawi ng ulirat. Mabilis niyang hiniling kay Luisito na humingi ng tawad nang matuklasan niya ang hindi pagkagusto at galit na ekspresyon sa mga mukha ni na Alvin at Tanya. Pagkatapos lamang ng paghingi ng tawad ay saka lamang lumambot ang ekspresyon ni Alvin at nawala ang galit ni Tanya. Habang papunta sa palasyo ng imperyo, nagpadala si Farley ng voice transmission kay Alvin, kapatid na Darfield. Ayos lang ba talaga sa iyo na sumali sa Martial Dragon Celestial Sect? Pagbalik sa auction house ng Campbell Clan, sigurado siyang walang kakaibang background si Alvin matapos tanggapin ni Alvin ang kasunduan. Paano magiging interesado ang isang taong may kakaibang background sa isang Earth rank cultivation method? Bukod dito, inamin na rin ito ni Alvin. Gayunpaman, ngayong natuklasan niyang ang babaeng nakasuot ng puting damit ay isang profound rank overarching Heavenly Supreme Celestial na wala pang 100 taong gulang, nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Paano magiging ordinaryong background ang isang profound rank overarching Heavenly Supreme Celestial na wala pang 100 taong gulang? Imposible. Bakit mo natanong yan? Tanong ni Alvin bilang tugon. Kapatid na Darfield, sa totoo lang, ipinaalam sa akin ni Luisito na ang iyong kaibigan ay isang malalim na ranggong overarching Heavenly Supreme Celestial kahit na wala pa siyang 100 taong gulang. Sa isang taong tulad niya sa tabi mo, mahirap para sa akin na paniwalaan na wala kang pambihirang pinagmulan, sabi ni Farley na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Tanya. Mahirap para sa akin na pag-usapan ito. Gayunpaman, totoo na wala akong pambihirang pinagmulan. Walang problema sa pagsali ko sa Martial Dragon Celestial Sect. Tungkol naman kay Tanya, wala akong maipapangako sa iyo. Depende iyon sa kanyang kagustuhan, sagot ni Alvin. Hindi mo ako naintindihan.
Wala akong balak na yayain si Lady Tanya na sumali sa Martial Dragon Celestial Sect, sabi ni Farley habang umiiling. Sa halip, kung maaari, umaasa akong itatago ni Lady Tanya ang kanyang edad. Isang malalim na ranggong overarching Heavenly Supreme Celestial na wala pang 100 taong gulang. Kung kumalat ang balita tungkol dito, magdudulot ito ng kaguluhan sa kaparangan. Mas makakasama ito kaysa makakabuti sa kanya kung mangyari iyon. Lalong nag-alala siya habang patuloy na sinasabi, natatakot lang ako na may mga taong gustong pagsamantalahan siya. Iisipin nilang mayroon siyang pambihirang pinagmulan at pinagkadalubhasaan ang mga high-grade celestial methods at divine abilities. Likas na sakam ang mga tao. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin nila para makuha siya? 2,737. Matamang tinitigan ni Alvin si Farley habang nagtatanong, ika-13 prinsipe, naisip mo na ba ang mga sakam na bagay na iyon? Sa totoo lang, ginawa nga nila, tapat na sagot ni Farley, gayunpaman, naibigay ko na sa iyo ang formula ng overarching heaven pill, at kahit na mapigilan ni Luisito si Lady Tanya, hindi ibig sabihin nito na makukuha ko ang kanyang mga celestial method at divine abilities. Sa halip na sumugal, pinili ko ang katatagan. Nang marinig ang mga salita ni Farley, tila natunaw ang hamog na nagyelo sa mga mata ni Alvin. Matalino ang ika-13 prinsipe. Hindi ako nandito ngayon kung wala ako, buntong hininga ni Farley. Maya-maya, parang may naalala siya, sinabi niya, kapatid na Darfield, mayroon akong kaibigan na nagtataglay ng celestial weapon na kayang itago ang mga aura at ang tunay na edad ng isang tao. Pagkatapos mong manirahan sa aking tirahan, hihilingin ko sa kanya na ipahiram sa atin ang celestial weapon. Mayroon bang ganitong uri ng celestial na armas? Nagulat si Alvin. Oo. Tumanggaw si Farley. Napakabihira lang nito. Bagamat tinatawag itong celestial weapon, hindi ito nakakatulong sa depensa o opensa. Ang tanging gamit lamang nito ay para itago ang mga aura. Kaya naman, itinuturing ito ng karamihan na walang kwenta. Kinolekta lang ito ng kaibigan ko dahil mahilig siyang mangolekta ng mga kakaibang bagay. Bagamat ayaw kong pilitin ang mga tao na ibigay ang kanilang mga pinahahalagahang ari-arian, gusto ko talagang makuha ang celestial weapon na ito para kay Tanya. Kung maaari mo bang kausapin ang iyong kaibigan tungkol sa pagbebenta nito sa akin? Maaari niyang sabihin ang presyo. Gustong bilhin ni Alvin ang celestial weapon na iyon para kay Tanya. Tulad ng sinabi ni Farley, kung malalaman ng mga tao ang tungkol kay Tanya, tiyak na magdudulot ito ng gulo. Kapatid na Darfield, sa totoo lang, hindi naman nagkukulang ang kaibigan ko ng mga celestial stone. Sa katunayan, hindi ko maipapangako sa iyo na makukuha ko ang celestial weapon na iyon, pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sabi ni Farley na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nang makita niya ang pananabik sa mga mata ni Alvin, naisip niyang mas mabuting ipaalala kay Alvin na walang tiyak. Aabalahin kita kung ganoon, sagot ni Alvin habang pinipigilan ang kanyang pananabik. Walang problema. Mabilis na umiling si Farley. Matapos manirahan sina Alvin at Tanya sa tirahan ni Farley sa palasyo ng imperyo, iniwan sila nina Farley at Luisito. Bagamat hindi pinapabore ng emperador ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, napakalaki ng kanyang tirahan. Ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa tinuluyan nina Alvin at Tanya sa Fleeting Time Residence. Kapatid na Alvin, kung ang taong iyon ay mayroong taglay na kapakipakinabang sa akin, maaari ko itong agawin sa kanya. Bagamat sinubukan ni Alvin na gabayan si Tanya sa landas ng kabutihan, may ilang pananaw at gawin na mas matagal bago siya magbago. Umiling si Alvin at sinabing, Tanya, sinabi ko na sa iyo kanina na mali ang mangagaw ng mga bagay mula sa mga tao. Bukod dito, kailangan mong magkaroon ng kakayahang gawin ito. Dahil kahit ang ika-13 prinsipe ay hindi sigurado kung mapapasuko niya sa kanyang kaibigan ang celestial weapon, ipinapakita nito na ang kanyang kaibigan ay may pambihirang pinagmulan. Kahit na mas mahina ang kanyang kaibigan kaysa sa iyo, malamang na mayroon siyang mas malakas na nagbabantay sa kanya. Natahimik si Tanya at sumimangot ng may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Medyo nakalulungkot ang kanyang itsura. Nang makita ito, lumambot ang puso ni Alvin. Tanya, huwag kang masyadong mag-isip.
Susubukan ko ang aking makakaya para makuha ang celestial weapon na iyon para sa iyo. Manam. Tumanggaw si Tanya bilang tugon. Kumislap ang kanyang mga mata habang nasa sabik na nagtanong, kapatid na Alvin, kailan tayo maaaring lumabas at maglaro? Simula nang dumating tayo, hindi pa lumalabas si Tanya para maglaro. Gusto ni Tanya na bumili ng maraming bagay na mapaglalaroan at kumain ng masasarap na pagkain. Sa loob ng ilang araw. Samantala, maaari ka nang magsaka rito ng may kapanatagan ng loob, sabi ni Alvin. Sige. Tumanggaw si Tanya, kahit na nag-aalangan. Kinuha niya ang Divine Crystal at nagsimulang mag-cultivate. Ang silid ay may kasamang formation na pipigil sa pagtagas ng Heaven and Earth Spirit Energy. Ang silid, na malapit sa kanyang silid sa likod ng patio, ay malayo rin sa pangunahing pasukan ng patio. Maraming silid ang naghihiwalay sa kanyang silid mula sa pasukan. Dahil sa mga kadahilanang ito, hindi nag-aalala si Alvin na matuklasan ni Luisito ang abnormal at tila likidong Heaven and Earth Spirit Energy mula sa Divine Crystal ni Tanya. Pagkaalis ni Alvin sa silid, pumunta siya sa harapan ng bahay at naghintay ng balita mula kay Farley. Pagkalipas ng halos isang oras, sa wakas ay bumalik si Farley. Mukhang nahihiya siya at may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nakaramdam si Alvin ng matinding pagkadismaya sa kanyang puso nang makita ito. Hindi niya maiwasang magtanong, hindi ba siya handa? Hindi naman sa ayaw niya, pero gusto kanyang makilala, Brother Darfield. Sabi niya pwede niyang ibigay sa iyo ang celestial weapon, pero may kailangan siyang personal na pag-usapan namin. Brother Darfield, pasensya na, paumanhin na sabi ni Farley. Nasaan siya? Tanong ni Alvin habang tumatayo. Makikipagkita ka ba sa kanya? Natigilan si Farley. Kapatid na Darfield, ang kaibigan ko ay hindi gagawa ng isang kalakalan na hindi ka nais-nais para sa kanya. Ang kondisyong itatakda niya ay magiging mahirap. Kahit na ganoon, gusto ko pa ring makilala ang kaibigan mo. Napakahalaga sa akin ng celestial weapon na iyan, determinadong sabi ni Alvin habang kumikislap ang mga mata. Kung ganoon, sumunod ka sa akin, kapatid na Darfield. Umalis sina Alvin at Farley sa palasyo ng imperyo. Pagkatapos, dinala siya ni Farley sa isang ari-arian sa silangang bahagi ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ang ari-arian ay sumasakop sa isang malawak na lupain at tila walang laman. Walang kahit isang kaluluwa ang makikita. Langit-ngit. Pagdating nina Farley, Luisito, at Alvin, bumukas ang pangunahing pinto. Tiyak na walang nakatayo malapit sa pinto. Tila ang pangunahing pinto ay binuksan ng isang malakas na puwersa mula sa malayo. Malinaw na alam ng mga kaibigan ni Farley na dumating na sila. Dahil hindi niya man lang matukoy ang banal na kamalayan ng kausap, alam niyang ang kausap ay may malalim na cultivation base. Tara na. Tawag ni Farley kay Alvin at nanguna para pumasok sa estate. Sinundan ni Alvin ang pangunguna ni Farley habang lumingon siya kay Luisito, ang pinakamataas na ranggo sa langit. Mukhang seryoso si Luisito habang papasok sa estate. Makikita rin sa mga mata niya ang bahid ng takot. Parang hindi ordinaryong tao ang kaibigan ng ika-13 prinsipe. Inaasahan ni Alvin na may mga makapangyarihang tao na nagbabantay sa kaibigan ni Farley. Gayunpaman, nang makarating sila sa likod bahay ng estate, natuklasan niya na ang kaibigan ni Farley lang ang tao sa estate. Kuya Peter, bati ni Farley sa kanyang kaibigan bago niya ipinakilala si Alvin, ito si Kuya Darfield na nabanggit ko kanina. Tahimik na pinagmasdan ni Alvin ang kaibigan ni Farley. Ang lalaki ay nakasuot ng puting damit. Karaniwan lang ang kanyang anyo, ngunit ipinapakita ng kanyang mga mata na nakita at nampasan na niya ang mga pagbabago sa buhay, na nagpapahiwatig na hindi na siya bata. Bukod dito, nang tumingin sa kanya ang lalaking nakasuot ng puting damit, pakiramdam niya ay ganap siyang nalantad. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ito simula nang makarating siya sa Devata Realm, ang spirit overarching heaven ng Devata Realm. Kahit na nakaharap niya ang Celestial Duke mula sa Compassionate Celestial Traveler sect sa mansyon ni Haring Chin sa Cloudy Rock Celestial Kingdom, hindi niya ito naramdaman. Nabalitaan ko kay Farley na gusto mo raw ang concealment pendant. Tanong ng lalaking nakaputi.
Bagamat ito ang unang beses niyang narinig ang tungkol dito, alam ni Alvin na ang concealment pendant ay ang celestial weapon na ibinahagi sa kanya ni Farley. Tumango siya. Oo. Maaari kong ibigay sa iyo ang concealment pendant pero may isang bagay kang kailangan ay pangako sa akin. Sabi ng lalaking nakaputi. Ano iyon? Nag-aalalang tanong ni Alvin. Farley, gusto ko sana siyang makausap ng pribado, sabi ng lalaking nakaputi habang itinataas ang kanyang kamay. Hindi na hinintay ang sagot ni Farley, isang di nakikitang puwersa ang lumabas mula sa kamay ng lalaking nakasuot ng puting damit at bumuo ng isang soundproof na kalasag sa paligid niya at ni Alvin. Walang paligoy-ligoy na sabi ng lalaking nakaputi, bawat salita niya ay parang kulog sa pandinig ni Alvin, maaari mong makuha ang concealment pendant kapalit ng divine crystal ng babaeng iyon na nakatago sa kanyang kwintas. 2,738 ang anting-anting na hindi nakikita. Ang banal na kristal. Nagulat si Alvin nang marinig ang mga salita ng lalaking nakaputi. Isang bahid ng hangering pumatay ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaking nakaputi. Paano niya nalaman ang tungkol sa banal na kristal ni Tanya? Ang hangering pumatay ay likas na lumitaw. Hindi maaaring hayaan ni Alvin na malaman ni Newman na si Tanya ang may-ari ng banal na kristal. Bagamat sandaling kumislap lamang sa mga mata ni Alvin ang balak na pumatay, hindi ito nalimutan ng lalaking nakaputi. Pangungutya niyang sinabi, ano? Gusto mo ba akong patayin? Hindi naman sa minamaliit kita, pero walang sinuman sa kaparangan ang makakapatay sa akin, lalo na ikaw. Nagsalita siya ng may kumpiyansa na pumukaw ng paghanga sa iba. Para bang itinatampok ang kanyang mga salita, isang pagsabog ng malakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan pagkatapos niyang magsalita. Kumalat ang enerhiya at tumama kay Alvin sa dibdib. Putok. Pakiramdam ni Alvin ay parang may bumagsak na napakalaking martilyo sa kanyang dibdib. Ang presyon sa kanyang dibdib ay parang pinipiga rin nito ang kanyang mga panloob na organo. Gumapang ang kanyang dugo sa kanyang katawan, dahilan para dumura siya ng isang subo ng dugo. Nahihilo pa rin siya nang lumitaw ang isang banayad na enerhiya mula sa likuran niya na nagpapatatag sa kanya. Gayunpaman, sa isang iglap lamang, muling nagsimulang gumalaw ang kanyang dugo. Dumura siya ng isa pang subo ng dugo na nagmamansa sa lupa ng pula. Nangyari ang lahat ng ito sa isang kisap mata, ngunit pakiramdam niya ay nakapasok na siya sa mga pintuan ng impyerno. Namuo ang takot sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa lalaking nakasuot ng puting damit. Sino ka? Sa pamamagitan ng kanyang maingat na pagmamasid, napansin ni Alvin na si Farley na nasa kabilang panig ng formation ay tila walang kamalayan na siya ay nasugatan at dumura ng dugo. Bagamat nakatingin sa kanya si Farley, tila hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa kanya. Kung hindi sana makakapagpanatiling kalmado si Farley. Batay dito, napagtanto niya na ang formation na ginawa ng lalaking nakasuot ng puting damit ay hindi kasing simple ng isang soundproof na formation. Natarante siya nang maalala niya kung paano siya nagawang saktan at paglaruan ng lalaking nakasuot ng puting damit gamit lamang ang kanyang enerhiya. Walang pakialam na sinabi ng lalaking nakaputi bilang tugon sa tanong ni Alvin, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung gusto mo pa rin ang concealment pendant na hawak ko. Hindi sumagot si Alvin sa tanong ng lalaking nakaputi. Sa halip, time niyang tinanong, gamit ang lakas mo, hindi ka namin mapipigilan kahit agawin mo pa sa amin ang divine crystal. Hindi mo na kailangang ibigay sa amin ang concealment pendant kapalit, di ba? Bagamat hindi alam ni Alvin kung gaano kalakas ang binata na nakasuot ng puting damit, sigurado siyang mas malakas ang binata na nakasuot ng puting damit kaysa kay Tanya. Higit sa lahat, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay mas malakas pa kaysa sa Celestial Duke mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Madaling maaga sa kanila ng isang taong napakalakas ang Divine Crystal, kaya hindi na niya kailangang ibigay sa kanila ang concealment pendant. Hindi talaga ako interesado sa divine crystal ng babaeng yan. Nagkibit balikat ang lalaking nakaputi. Natigilan si Alvin sa sagot ng lalaking nakaputi. Kung gayon, ikaw. Pinutol ng lalaking nakaputi si Alvin. Binanggit ko lang ang kristal ng babaeng iyon dahil gusto kong malaman mo ang lakas ko.
Nakahinga ng maluwag si Alvin nang marinig ang mga salita ng lalaking nakaputi. Naglaho rin ang lahat ng pagdududa sa kanyang puso. Mabuti na lang at hindi talaga interesado ang lalaking nakaputi sa Divine Crystal. Gamit ang kanyang lakas, madali sana itong makuha ng lalaking nakaputi mula kay Tanya kung nais niya. Gayunpaman, nalilito siya. Tunay na misteryoso ang lalaking nakaputi. Sino siya? Hindi man lang siya interesado sa isang bagay na minsan lang lumilitaw sa loob ng libu-libong taon. Senior, kung gayon, ikaw. Nagsimulang magsalita si Alvin. Gusto niyang itanong kung ano ang gusto ng lalaking nakaputi kapalit ng concealment pendant. Gayunpaman, muling pinutol ng lalaking nakaputi ang sasabihin ni Alvin. Maaari mo akong tawaging Brother Peter tulad ni Farley. Opo, kapatid na Peter, mabilis na tugon ni Alvin. Pagkatapos, prangkang nagtanong siya, kapatid na Peter, sinabi ng ika-13 prinsipe na handa kang ibigay ang concealment pendant basta't pumapayag ako sa mga kondisyon mo. Ano iyon? Gusto kong pumunta ka sa isang lugar at kumuha ng isang bagay para sa akin, sagot ng lalaking nakaputi. Ha! Naguluhan si Alvin. Kapatid na Peter, sa lakas mo, hindi ba mas madali kung ikaw mismo ang kukuha niyan? Sumagot ang lalaking nakaputi, medyo kakaiba ang lugar na iyon. Hindi maaaring makapasok doon ang mga higit sa 100 taong gulang. Hindi ba maaaring makapasok ang mga higit sa 100 taong gulang? Nagulat si Alvin. Oo. Tumango ang lalaking nakaputi. Ang lugar na iyon ay may kaugnayan sa martial competition ng kaparangan na inorganisa ng 3 pangunahing celestial sect ng kaparangan. Ito rin ang dahilan kung bakit naghahanap ang 3 celestial sect ng isang malakas na powerhouse na wala pang 100 taong gulang. Gayon din, plano nilang ipadala ang mga pambihirang kalahok ng kompetisyon sa lugar na iyon upang kunin ang mga kayamanan doon. Mayroon din akong isang bagay na gusto ko roon. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Alvin. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Farley na may kakaiba sa nalalapit na martial competition of the wasteland. Tutal, walang limitasyon sa edad noong mga nakaraang kompetisyon. Kaya ito ang nakatagong motibo ng 3 celestial sect. Kapatid na Peter, kung ganoon nga, maaari kang maghintay hanggang sa lumabas ang mga taong ipinadala ng 3 pangunahing sekta ng langit ng kaparangan at agawin ang bagay na gusto mo mula sa kanila, tama ba? Tanong ni Alvin. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay hindi man lang interesado sa banal na kristal. Bukod dito, sinabi niya na walang sino man sa kaparangan ang may kakayahang pumatay sa kanya. Nangangahulugan ito na ang lalaking nakasuot ng puting damit ay mas malakas kaysa sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan. Bagamat hindi niya alam ang lawak ng lakas ng lalaking nakasuot ng puting damit, sigurado siyang madali para sa lalaking nakasuot ng puting damit na agawin ang mga bagay mula sa 3 sekta ng kalawakan. Natural lang, madali lang para sa akin na agawin ang mga bagay mula sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan, sagot ng lalaking nakaputi. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang patuloy niyang sinasabi, gayunpaman, sino ang magsasabi na ang mga taong pinapadala nila sa kanya ay lalabas na buhay mula sa lugar na iyon? Napakadelikado ba ng lugar na yan? Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang marinig ito. Hindi lang ito mapanganib, alam na tiningnan ng lalaking nakaputi si Alvin habang sinasabi, ang lakas mo ay maihahambing sa isang great overarching golden celestial. Kahit na malakas ka pa, malamang na mamamatay ka roon. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Alam niyang hindi na kailangang magsinungaling sa kanya ang lalaking nakasuot ng puti. Naguluhan siya. Kung inakala ng lalaking nakasuot ng puti na mamamatay siya pagpasok niya sa lugar, bakit pa siya mag-aabalang makipagkasundo sa kanya? Kapatid na Peter, bakit mo ginawa? Kung papasok kang mag-isa, natural lang na mamamatay ka, walang tonong sagot ng lalaking nakaputi, gayunpaman, iba kung papasok sa iyo ang babaeng iyon kasama mo. Gamit ang kanyang lakas, kaya niyang harapin ang panganib sa lugar na iyon at panatilihin kang ligtas. Bukod pa rito, kahit naligtas ang lugar na iyon para makapasok ang lahat, walang makakabalik sa pasukan ng walang gabay ko. Tanya. Kumunat ang noo ni Alvin.
Kapatid na Peter, ang dahilan kung bakit ko gusto ang concealment pendant ay para maitago ang katotohanan na si Tanya ay isang profound rank overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang. Tutal, maraming tao sa Soaring Dragon Celestial Kingdom ang nakakaalam na malakas siya. Kapag nakumpirma nilang isa siyang profound rank overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang, mapapahamak siya. Sumagot ang lalaking nakaputi, kung susundan ka niya roon, magagarantiya ko na walang makakaalam. Bibigyan ko siya ng 2 invisibility talisman sa oras na iyon. Invisibility talisman. Kumunat ang noo ni Alvin. Sa pagkakaalam ko, ang invisibility talisman ay isang celestial talisman na inukit ng mga celestial duke. Sino mang mas malakas kaysa sa mga celestial duke ay makakakita sa pamamagitan ng talisman. Bagamat hindi nakikita ng overarching heavenly supreme celestials ang kapangyarihan nito, sa malapit na distansya, mararamdaman pa rin nila ang gumagamit nito. 2,739. Ang tinutukoy mo ay mga invisibility talisman na inukit ng mga celestial duke. Sumulyap ang binata kay Alvin. Walang sino man sa 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland ang makakakita sa kabila ng mga invisibility talisman na ibinibigay ko sa kanya at walang makakaramdam ng kanyang presensya. Parang mayabang at may kumpiyansa siya nang magsalita. Nabigla si Alvin nang marinig ang mga salita ng binata. Ang invisibility talisman ay maaari lamang inukit ng mga celestial duke. Ang mga celestial talisman na iyon ay hindi may tatago ang gumagamit mula sa ibang mga celestial duke. Kahit ang isang overarching heavenly supreme celestial ay makakaramdam sa gumagamit ng isang invisibility talisman na inukit ng isang celestial duke. Natural lang, ang mga invisibility talisman na inukit ng isang celestial duke ang pinakamababang grado ng mga invisibility talisman. Kung ang talisman ay inukit ng isang celestial king, walang doubt ang mas mataas ang magiging epekto nito. Tanging ang isang taong mas malakas kaysa sa isang celestial king ang makakakita sa kabila ng invisibility talisman na inukit ng isang celestial king. Gayunpaman, mararamdaman pa rin ng isang celestial duke ang presensya ng gumagamit kahit na hindi niya ito makita. Maraming celestial duke sa 3 pangunahing celestial sects ng kaparangan, pero walang celestial king. Naisip ni Alvin sa sarili, sabi ni Brother Peter, walang sino man sa 3 pangunahing celestial sects ng kaparangan ang makakakita kay Tanya kung gagamitin niya ang kanyang invisibility talismans. Kung hindi siya may detect ng mga celestial duke, ibig sabihin nito ay ang kanyang invisibility talismans ay inukit ng isang taong, kahit papaano, ay isang celestial lord. Panginoong Langit. Hindi maiwasan ni Alvin na manginig ng maisip niya ito. Ang isang celestial lord ay mas malakas kaysa sa isang celestial king. Lahat ng celestial lord ay parang mga overlord sa Devata realms. Matapos kumalma, nag-aalangan siyang nagtanong, kapatid na Peter, ang mga invisibility talisman na nabanggit mo, ay nakaukit ba ang mga ito ng isang celestial lord? Oo. Tumango ang binata na nakaputi. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala na hindi siya makapasok sa lugar na iyon gamit ang aking mga invisibility talisman. Hindi lang siya makakasunod sa iyo ng palihim papunta sa lugar na iyon, kundi maaari ka rin niyang sundan palabas ng lugar nang hindi napapansin ng 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland. Hindi napigilan ni Alvin ang mapabuntong hininga kahit na pinaghihinalaanan niya ito. Napuno ng gulat ang kanyang mga mata nang muling tumingin sa binata na nakaputi. Hindi niya napigil ang magtanong, kapatid na Peter, isa ka bang celestial lord? Sa kanyang palagay, malamang na ang taong nasa harap niya ang may akda ng invisibility talismans dahil mayroon siyang isang bihirang bagay na hawak. Hindi. Gayunpaman, sa pagkadismaya ni Alvin, itinanggi ng binata na nakaputi ang mga salita ni Alvin. Ang 2 invisibility talisman na balak kong ibigay sa iyo ay hindi ko inukit. Kahit noon pa man, sigurado si Alvin na ang binata na nakasuot ng puting damit ay alinman sa isang celestial king o isang celestial duke na mas malakas kaysa sa mga celestial duke sa 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland. Tutal, sinabi ng binata na nakasuot ng puting damit na walang sino man sa Wasteland ang makakapatay sa kanya. Nakikita ko. Tumango si Alvin.
Dahil mayroon tayong mga invisibility talisman na inukit ng isang Celestial Lord, hindi matutuklasan ni Tanya ng tatlong pangunahing Celestial Sects ng Wasteland kung susundan niya ako sa lugar na iyon. Pabayaan na ang mga Celestial King, ang tatlong pangunahing Celestial Sect ng Wasteland ay wala man lang 9 Palaces Celestial Docks. Walang pakialam na ngumiti ang binata na nakaputi. Bagamat hindi halata ang paghamak sa kanyang ngiti, hindi ito nakaligtas sa atensyon ni Alvin. Kaya ang pinakamakapangyarihang Celestial Duke sa tatlong pangunahing Celestial Sects ng Wasteland ay isa lamang 8 Trigram Celestial Duke. Nahinuha ni Alvin matapos makinig sa mga salita ng binata na nakaputi. Sa Devata Realms, ang mga Heavenly Celestial at Golden Celestial ay nahahati sa 7 ranggo bawat isa. Ang mga ranggo para sa Heavenly Celestial ay Crimson Moon Heavenly Celestial, Orange Moon Heavenly Celestial, Yellow Moon Heavenly Celestial, Green Moon Heavenly Celestial, Blue Moon Heavenly Celestial, Indigo Moon Heavenly Celestial, at Violet Moon Heavenly Celestial. Para naman sa mga Golden Celestial, ang mga ito ay Scarlet Sun Golden Celestial, Orange Sun Golden Celestial, Yellow Sun Golden Celestial, Green Sun Golden Celestial, Blue Sun Golden Celestial, Indigo Sun Golden Celestial, at Violet Sun Golden Celestial. Para sa mga Great Overarching Golden Celestial at Overarching Heavenly Supreme Celestial, nahahati sila sa 5 antas bawat isa. Ang bawat isa sa kanila ay nahahati sa Yellow Rank, Profound Rank, Earth Rank, Heavenly Rank, at Peak Level. Mas malakas kaysa sa Overarching Heavenly Supreme Celestials ang mga Celestial Docks. Mas malakas ang mga Celestial King kaysa sa mga Celestial Docks, at mas malakas ang mga Celestial Lords kaysa sa mga Celestial King. Sa itaas ng mga Celestial Lords ay ang mga Celestial Emperors. Ang mga Celestial Duke, Celestial King, Celestial Lord, at Celestial Emperor ay nahahati sa 10 antas. Isang basic, 2 bearing, 3 talento, 4 na elepante, 5 elemento, 6 na combo, 7 bituin, 8 trigram, 9 na palasyo, at 10 square. Sa kanila, ang 1 basic Celestial Docks ang pinakamahina, at ang 10 square Celestial Emperors ang pinakamalakas. Dapat tandaan na lahat ng mga emperador sa langit ng mga kaharian ng Devata ay mga emperador sa langit na 10 kwadrado. Tanging ang mga emperador sa langit na 10 kwadrado ang karapat-dapat na maging mga emperador sa langit. Natural lamang, mayroon ding mga emperador sa langit na hindi mga emperador sa langit ng mga kaharian ng Devata. Sila ay alinman sa masyadong mahina para maging isa o masyadong malakas ngunit ayaw nilang maging isa. Sa anumang kaso, nanatili silang tahimik at naglilinang ng mag-isa upang mapabuti ang kanilang lakas. Oo. Tumango ang binata na nakaputi. Ang tatlong pangunahing Celestial Sects ng Wasteland ay may tigi-isang 8 Trigram Celestial Duke. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang iniisip niya, kaya, si Brother Peter ay kahit papaano ay isang 9 Palaces Celestial Duke. Maaari pa nga siyang maging isang 10 square Celestial Duke o isang Celestial King. Kapatid na Peter, huminga ng malalim si Alvin at nagtanong, saan ang lugar kung saan ipapadala ng tatlong pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan ang mga pambihirang kalahok ng martial competition ng kaparangan? Saan ang lugar na iyon? Bakit napakadelikado? At ano ang kailangan mo? Tumingin ang binata na nakaputi kay Alvin gamit ang kanyang mga pagod na mata at sinabing, ang lugar na iyon. Tila puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Ang lugar na iyon ay isang maliit na mundo na iniwan ng isang hari sa langit. Tanging ang mga wala pang 100 taong gulang ang makakakapasok sa maliit na mundo. Kung ang isang taong mahigit 100 taong gulang na isang hari sa langit o mas mahina ay magtatangkang pumasok sa lugar na iyon, walang alinlangan silang mamamatay. Kung ang mga mas malakas kaysa sa isang hari sa langit ang papasok sa lugar na iyon, ang maliit na mundo ay masisira kasama ang lahat ng nasa loob nito. Patuloy na sinabi ng binata na nakaputi, sa maliit na mundong iyon, tanging ang mga overarching heavenly supreme celestial o mas malalakas na wala pang 100 taong gulang ang makakaligtas. Kung ang kasama mo ay isang yellow rank na overarching heavenly supreme celestial, halos hindi niya mapoprotektahan ang sarili niya, lalo na ang protektahan ka. Gayunpaman, dahil isa siyang profound rank na overarching heaven supreme celestial, sapat ang lakas niya para protektahan ang sarili niya at ikaw.
Huminga ng malalim si Alvin. Isang maliit na mundong iniwan ng isang Celestial King kung saan tanging ang mga wala pang 100 taong gulang lamang ang maaaring makapasok. Kailangang maging isang overarching Heavenly Supreme Celestial ang isa, kahit papaano, para mabuhay doon. Sa madaling salita, ang pinakamababang kinakailangan para makapasok ng ligtas sa lugar na iyon ay isang overarching Heavenly Supreme Celestial na wala pang 100 taong gulang. Nagtataka siyang nagtanong, bakit umalis ang Celestial King sa isang maliit na mundo sa wasteland? Hindi ba't isang bitag ito? Sa kanyang palagay, walang overarching Heavenly Supreme Celestials na wala pang 100 taong gulang. Sa madaling salita, sino mang nasa wasteland na papasok sa maliit na mundo ay tiyak na mamamatay. Sa ngayon, tila ang tanging exception ay si Tanya. Nagtanong si Alvin sa malalim na boses, alam ba ng mga tao ng 3 pangunahing sekta ng lawakan ng kaparangan na sino mang mas mahina kaysa sa isang pangkalahatang langit na kataas-taasang kalawakan ay walang alinlangang mamamatay kung papasok sila sa maliit na mundo. Natural lang na wala silang kaalam-alam tungkol dito. Kung hindi sana sila magpapadala ng ganito karami sa kanilang kamatayan, sagot ng binata na nakaputi. Nagtanong si Alvin, hindi mo ba sila balak bigyan ng babala? Balon mo sila. Tumawa ang binata na nakaputi. Bakit ko sila babalahin? Kung hindi dahil sa kanilang kasakiman, bakit sila magpapadala ng mga tao sa maliit na mundo ng sunod-sunod? Lahat ng ipinadala nila roon ay namatay na, pero hindi pa rin sila sumuko. Nakakalungkot. Isang ngiti na may bahid ng pangungutya ang makikita sa kanyang mukha nang matapos siyang magsalita. Kumislap lamang ang mga mata ni Alvin bilang tugon. Bukod pa rito, sa tingin mo ba ay maniniwala sa akin ang 3 pangunahing sekta sa langit ng kaparangan kung babalaan ko sila na ang maliit na mundo ay hindi isang lugar na maaari nilang pasukan? Tanong ng binata na nakaputi. Umiling si Alvin bago sumagot, pero... Kapatid na Peter, magagamit mo ang lakas mo para pilitin ang 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan na makapasok sa maliit na mundo. Tiyak na hindi sila maglalakas loob na pumasok sa maliit na mundo kung makikialam ka, di ba? Ang 3 pangunahing sekta sa langit ng kaparangan ay walang kaugnayan sa akin sa anumang paraan. Bakit ko naman gagawin iyon? Malamig na sabi ng binata na nakaputi, bukod pa rito, kapag iniwas ko ang tingin ko, tiyak na susukan nilang magpadala ng mga tao roon. Likas na iyon sa tao. Dapat ko ba silang bantayan habang buhay? 2,740. Natahimik si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng binata na nakaputi. Alam niyang tama ang binata. Dahil sa kasakiman, tiyak na gagawin ng 3 pangunahing sekta sa langit ng kaparangan ang kanyang hinulaang. Paano mo sa tingin nalalaman ng 3 pangunahing sekta sa langit ng kaparangan na tanging ang mga wala pang 100 taong gulang lamang ang makakapasok sa maliit na mundong iyon? Maraming beses na silang nag-eksperimento bago nila tuluyang natuklasan na ang mga mahigit 100 taong gulang ay pinapatay sa sandaling subukan nilang pumasok sa lugar na iyon at tanging ang mga mas bata lamang ang ligtas na makakapasok. Sabi ng binata na nakaputi. Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Hindi mabilang na tao sa kaparangan ang namatay dahil dito. Ang kanilang pagkamatay ay nagsilbi lamang na isang eksperimento para sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan upang matuto tungkol sa maliit na mundo. Huwag mo nang isipin ang pagbibigay ng babala sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan. Hindi ka lang nila papansinin, iisipin din nilang nagpapalabis ka para pigilan silang makapasok sa maliit na mundo, patuloy na sinabi ng binata na nakaputi. Tutal, alam naman nila na ang isang maliit na mundong iniwan ng hari ng kalawakan ay maraming kayamanan. Bumantong hininga si Alvin. Ang kasakiman ng tunay na orihinal na kasalanan. Kung tungkol naman sa hinahanap ko. Itinaas ng binata na nakaputi ang kanyang kamay habang nagsasalita at ibinunyag ang isang singsing sa kanyang kamay. Ang singsing na ito ay naiiba sa mga karaniwang singsing. Mayroong 9 na water chestnut sa paligid nito. Lahat sila ay may iba't ibang hugis at mukhang kakaiba. Ang singsing ay pulang-pula, at halata na hindi ito tinina. Ang orihinal na kulay ng tela ay pulang-pula. Ito ang aking celestial weapon, ang mystical yang 9 water chestnut ring. Ang mystical yang 9 water chestnut ring na ito ay may katumbas na singsing.
Isa rin itong celestial weapon, at ang pangalan nito ay Mystical Yi-9 Water Chestnut Ring. Gusto ko ang Mystical Yi-9 Water Chestnut Ring sa maliit na mundong iyon, iniabot ng binata na nakaputi ang singsing kay Alvin at sinabing, dalhin mo ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring na ito. Hanggat malapit ka sa Mystical Yi-9 Water Chestnut Ring, tutugan ito at gagabayan ka patungo sa kabilang singsing. Inabot ni Alvin ang singsing para kunin. Kasabay nito, likas niyang iniabot ang kanyang banal na kamalayan dito. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Natuklasan niya na ang celestial weapon na ibinigay sa kanya ng binata na nakasuot ng puting damit ay kapantay ng Jasper Celestial Sword, ng Universe Ruler, at ng Astonishing God Halberd. Hindi niya malilimutan ang mga aura ng mga sandatang ito. Naisip niya, ang celestial weapon na ito ay mas malakas pa kaysa sa sect guarding celestial weapon, ang World Cleansing Horsetail Whisk, na kinuha ni Belinda para sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Pagkatapos, humarap siya sa binata na nakasuot ng puting damit at nagtanong, Brother Peter. Maaari ko bang itanong kung ano ang grado ng celestial weapon na ito? Royal Grade, sagot ng binata na nakaputi. Royal Grade. Nagulat si Alvin. Pagkatapos, kumunot ang noo niya at nagtanong, sa pagkakaalam ko, ang mga celestial weapon ay nahahati sa primitive celestial weapons, mediocre celestial weapons, prominenteng celestial weapons, at supreme celestial weapons, tama ba? Tama ka, tango ng binata na nakasuot ng puti, gayunpaman, alam mo ba na ang mga kataas-taasang celestial weapons ay nahahati sa iba't ibang grado? May iba't ibang uri ba ng mga supreme celestial weapons? Napailing si Alvin. Tiningnan niya ng seryoso ang binata na nakasuot ng puting damit at sinabing, kung ayos lang sa iyo, gusto ko pang makarinig ng higit pa tungkol dito. Ang Supreme Celestial Weapons ay nahahati sa Duke Grade, King Grade, Royal Grade, at Emperor Grade. Ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring ko ay isang Royal Grade Celestial Weapon. Ang katumbas na Celestial Weapon, ang Mystical Yi-9 Water Chestnut Ring, ay isa ring Royal Grade Celestial Weapon, dahan-daang sabi ng binata na nakaputi. Pakiramdam ni Alvin ay lumawak ang kanyang abot tanaw. Ngayon lang niya nalaman na ang mga kataas-taasang Celestial Weapons ay nahahati rin sa mga grado. Ibig sabihin, ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring ay kapareho ng grado ng Jasper Celestial Sword, ng Universe Ruler, at ng Astonishing God Halberd. Lahat sila ay Royal Grade Celestial Weapons. Kung hindi ako nagkakamali, ang Sect Guarding Celestial Weapon ng Compassionate Celestial Traveler Sect, ang World Cleansing Horsetail Whisk, ay medyo mababa, naisip ni Alvin sa sarili. Pagkatapos, tiningnan niya ang binata na nakaputi at nagtanong, Kapatid na Peter, narinig mo na ba ang World Cleansing Horsetail Whisk sa Compassionate Celestial Traveler Sect? Ang Compassionate Celestial Traveler Sect. Narinig ko na ang tungkol sa sekta, pero hindi ko alam ang pangalan ng kanilang sect guarding celestial weapon. Gayunpaman, narinig kong may 3 sect guarding celestial weapons sa Compassionate Celestial Traveler Sect, at lahat sila ay King Grade Celestial Weapons, sagot ng binata na nakaputi. Dahil dito, kinumpirma ni Alvin ang kanyang hula na ang World Cleansing Horsetail Whisk ay isang King Grade Celestial Weapon. Ito ay bahagyang mas mababa kaysa sa Royal Grade Celestial Weapons tulad ng Jasper Celestial Sword. Dati, sinabi ni Elder Hal na ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay mas mataas ng isang grado kaysa sa mga celestial weapon na naroon. Tila ang pagoda ay isang Emperor Grade Celestial Weapon. Bahagyang nalungkot ang makikita sa kanyang mga mata nang maisip niya si Elder Hal, ang espiritu ng pagoda ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Bamantong hininga siya sa loob. Kung buhay pa sana si Elder Hal, hindi sana ako gaanong nalilito pagkatapos kong umakyat sa Devata Realm na ito. Nang makabawi si Alvin sa kanyang kahinahunan, tumingin siya sa binata na nakaputi at sinabing, Kapatid na Peter. Pumapayag ako sa iyong kahilingan. Papasok ako sa maliit na mundong iniwan ng isang Celestial King at hahanapin ang Royal Grade Celestial Weapon, ang Mystical Yi-9 Water Chestnut Ring, para sa iyo. Kung gayon, iyon ay kung ang Mystical Yi-9 Water Chestnut Ring ay talagang nasa maliit na mundong iyon. Sigurado ako, buong kumpiyansang sabi ng binata na nakaputi.
Medyo nagulat siya na nanatiling kalmado si Alvin nang ibunyag niya na ang singsing na ibinigay niya sa kanya at ang singsing na gusto niyang hanapin ni Alvin ay mga royal grade celestial weapons. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, interesado siya sa pinagmulan ni Alvin. Saan siya nanggaling? Ang kasama niya ay may aura ng Phantom Fox Clan. Gayunpaman, hindi ito dalisay. Isa siyang malalim na overarching heavenly supreme celestial kahit na wala pa siyang 100 taong gulang. Dapat siyang ituring na isang henyo sa angkan. Kung nabasa lang ni Alvin ang nasa isip ng binata na nakaputi, tatawa sana siya. Isang biro. Noong nasa mundo pa siya, minsan na siyang nagmamay-ari ng Emperor-grade celestial weapon at ilang Royal-grade celestial weapons. Paano siya mapapahanga ng isa o dalawang Royal-grade celestial weapons? Higit sa lahat, mayroon siyang Devata artifact na mas nakahihigit sa Royal-grade celestial weapon. Gayunpaman, dahil nawala na ang kaluluwa ng Devata artifact, hindi na ito kasing lakas. Sa kasalukuyan, katumbas na lamang ito ng isang Supreme Celestial Weapon. Dahil pumayag ka sa kasunduan, ibibigay ko sa iyo ang concealment pendant ng maaga. Itinaas ng binata na nakaputi ang kanyang kamay at ipinakita ang isang berdeng jade pendant sa kanyang kamay. Ang pendant ay naglabas ng berdeng ilaw, at isang itim na sinulid na seda ang nakitang lumulutang sa paligid nito. Ito ay umikot sa paligid ng jade pendant ng walang tigil. Kinuha ni Alvin ang concealment pendant at itinago ito kasama ang mystical yang 9-water chestnut ring. Naisip niya, iniisip ko kung anong grado ng isang Supreme Celestial Weapon ang maihahambing sa aking Devata artifact, ang 7-orifice exquisite sword. Ang walang kaluluwang Devata artifact ay ibinigay sa kanya ng ikatlong tiyuhin ni Kelly mula sa kanyang nakaraang buhay, si Joshua. Alam niyang ang Devata artifact ay maihahambing sa Supreme Celestial Weapons matapos mawala ang kaluluwa nito. Ngayong natuklasan niya na ang Supreme Celestial Weapons ay nahahati rin sa mga grado, naging mausisa siya tungkol sa grado ng 7-orifice exquisite sword. Pakiramdam ko ay dapat itong mas mataas kaysa sa isang Duke grade celestial weapon. Nagsimulang manghula si Alvin sa loob-loob. Ang 7-orifice exquisite sword ay isang Devata artifact, kahit mawala ang kaluluwa nito, imposibleng maihahambing lamang ito sa isang Duke grade celestial weapon. Kapag may oras ako, dapat ko itong pag-aralan ng mabuti upang makita kung matuklasan ko ang higit pa sa nakatagong kapangyarihan nito. Tutal, isa itong Devata artifact na nakahihigit sa Royal Grade Supreme Celestial Weapons. Nagsimulang makaramdam ng tuwa si Alvin nang maisip niya ito. Matapos iligpit ang concealment pendant at ang mystical yang 9-water chestnut ring, tila may naalala siya at sinabing, "Kapatid na Peter, kung mahahanap ko ang mystical yang 9-water chestnut ring, dapat mo itong kunin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mahahanap ito ng mga tao mula sa Martial Dragon Celestial Sect kapag hinanap nila ang aking special ring. Tutal, ang kanilang layunin ay makuha ang mga kayamanang matatagpuan ko sa maliit na mundo." Alam ko. Tumango ang binata na nakaputi. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ituon mo lang ang iyong pansin sa pagpasok sa maliit na mundo kasama ang babaeng iyon, ang paghahanap ng mystical yin 9-water chestnut ring, at ilabas mo ito. Ako na ang bahala sa ibang bagay. Pagkatapos nito, ikinumpas niya ang kanyang kamay ng walang anumang babala at kinansela ang formation na kanyang tinayo. Kaya, si Alvin ay inilipat mula sa isang ganap na tahimik na lugar patungo sa patio kung saan maririnig ang mga bugzo ng hangin at ang halimuyak ng mga bulaklak at halaman ay umaalingasaw sa hangin. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Mula sa pananaw ng ika-13 prinsipe na si Farley, at ni Luisito, tila nakatayong walang galaw si Alvin at ang binata na nakaputi sa formation nang bigla silang gumalaw. Aalis ka na. Hindi mahirap para sa kanila na malaman na ito ay dahil sa paglabas nila sa formation. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.